Hi, I'm Luis. And I'm Julius. And we we are are the the Balsters. Balsters. Yes, what's up mga kabalsters? Isa na namang kakaibang episode ng ating pag-uusapan dito sa Baltrip, Ang kwentuhang bawal, Mabad Trip. So, magandang araw, kabalsters. Yes, and welcome to episode number 12. Yes, bikulain mo, naka-12 episode na tayo. 12. At dahil pang-12 episode tayo ngayong araw na ito. Okay? Ito napansin ko kasi sobrang bilis ng panahon. October na, malapit Kaya na matapos nga, parang pumikit ka lang. October na Oo. agad. Malapit na mag-13th month. Sana all. Ang bilis na. So, panahon na ng pagta-travel. Yes, it's travel season again dahil Yes. lumalamig na Tama. sa ating mga paboritong puntahan. Yes, tamang-tama. At So- kakatapos lang ng 10-10 sale. Oo. Diba? Ng, Sumakses ba ang lahat? yes, kaway-kaway at comment sa mga sumakses. Yes, kung nakabook kayo, Maraming salamat Comment at congrats sa inyo. oo, comment kayo. At syempre, huwag niyo kalimutan ang aming mga travel discount codes. Yes, tama. Ito, Bal, meron akong nabasa sa Facebook kanina. Sabi dito, study finds that 97% of people feel happier after planning a trip to Japan. Totoo yan. Totoo ba yan? Kaya basad ako lately. Kaya pala sad ka. Hindi, di ba? Kahit naman, sige, kahit previously. Okay, previously. Last Mabalikan episode, natin. Previously, kapag nakakabook tayo ng Japan, Iba excitement iba no? excitement talaga. Oo. Grabe. Parang pagkabook ko pa lang, naghahanap na ako ng hotel, Wow. anong activities yung gagawin, ano yung itinerary. Iba yung adrenaline na nadala eh. Tama. Iba yung ligaya eh. Oo. Parang kang binibigyan ng, parang Parang ka nabubuhay ulit. parang kang nakakatanggap ng 13-month ng mas maaga. Oo. Parang ganun. Parang kang Or nare-recharge. Yes. Diba? So, bakit yun ang nabanggit ko sa'yo? Kasi yung topic natin, syempre, it's all about, again, our favorite country. Diba? It's all about Japan. Yes. And Wow. kasi, napansin namin din, kaming makakilala na first time magja-Japan, especially ngayong October. Oo. Ngayong travel season. Travel season yes. na kasi, di ba? Papik Kasi season. autumn na. Autumn tapos, na, tama. magtapos ng autumn, winter na. And sabi nga nila, bukas na ang aircon ng Japan. Yes, Centralized unti-unti aircon. nang nagbubukas. Kanina nakita ko kay Neil, kay Ichi-Neil-san. Yun. So, nakita ko kanina, nasa 17 degrees na lang sa Tokyo. Biro mo yun, parang nakabukas Diba? na aircon mo talaga sa Presko bahay. presko na. So, ayan. Kaya yun ang topic natin. It's about mga bagay na dapat nyo malaman sa Japan Bago kayo pumunta. bago kayo pumunta. So parang in short, we call Things it to avoid ba to? things to avoid. Okay. Yes, things to avoid. Kasi syempre, minsan it's a unique country with a unique culture. Mm-mm. So may mga bagay din na dapat we Alam should natin. alam natin na maging conscious tayo. Mm-mm. So, this is Baltrip episode 12 entitled Japan 10 Commandments. Di ba? The tourist mistake to avoid. Yes. Ano ba yung mga bagay na dapat iwasan natin? Kasi again, turista lang tayo. Oo. Diba? Kasi alam mo, pag land mo sa Japan, pag tapak mo doon, para ka na agad na sa ibang mundo. Tama. Di ba? Para ka nang nag-teleport agad. Meron silang sariling mga bagay na ginagawa Mm. na very unique sa kanila. Oo. And simulan natin with commandment number 1. Wow. Diba? Diba? Gawin natin yung Japan 10 Commandments. Commandment number 1. Commandment number 1 is, thou shall not While while walking. walking. Yan. yan. Avoid nyo na kumakain habang Habang naglalakad. naglalakad. Kasi kung dito parang okay lang. Oo, yung sa atin yung umiinom, nakikipag-chismisa, kumakain ng Oo. banana Q, ng barbecue habang naglalakad. No, it's not good in Japan. Hindi Yes. siya normal doon at hindi siya respectful in their way. Kasi ang pagkain ay dapat ine-enjoy at ninanamnam. Yes. Ganun ang ang pananaw nila sa kultura ng pagkain. At syempre, habang kumakain ka, 'di ba, naglalakad ka, may tendency, malay mo,
hindi ka nakatingin, may mabangga ka. Oo. So, Diba? maka-aksidente ka pa. So, pag bumili ka naman sa mga street food, konbini, meron namang designated spot para Oo. makain Doon ka mo. kumain. Yes. So, hindi naman siya na Bawal. oo, na parang sa bahay mo na siya kakainin. Hindi naman. Doon mismo sa mismong ano. Oo, katabi lang, sa gilid, or ganun. doon sa mismong street food For example, street food yung bibili mo. As in, sa gilid lang, pwede ka kumain. Doon ka kumain. Huwag ka na lang maglakad. Oo, avoid it. Kasi syempre, niwasan din natin habang naglalakad. Minsan may mga malalaglag na mumu ng pagkain, di ba? Malinis Rapper, naman sila. whatsoever. And they're very, sa cleanliness eh. Yes. Di ba? So that's commandment number 1. Thou shall not eat while walking. Di ba? Ito naman, commandment number 2. Ito, very importante. Thou shall not be loud on trains. Diba? Yan. Yung maingay. Huwag kang maingay. Huwag kang makipagchismisan. Kung sa atin, parang okay lang sa atin yung maingay kapag nasa public transpo ka. Sa kanila hindi. Yes, pati yung manunod ka, magti-TikTok ka or Instagram ng malakas yung volume. Grabe, iwasan mo yan. Mag-headset ka kasi mahalaga sa kanila yung personal time, personal space. Yes, me time. Yes. So, yung commute, that is their way makapagpahinga. So, ayaw natin makaistorbo. Ayaw nilang makaistorbo ng ibang tao. So, ganun sa Japan, no? Very, sila, very respectful. At saka, iba yung mga datingan nila sa, anong tawag doon? Meron silang courtesy sa ibang tao. Sa ibang tao. Yun. Although, pwede ka naman maipag-usap, pero make sure, hinaan mo lang yung, as in, parang kayo lang nakarinig. Parang ganyan. Mahal, ganito, ganyan. Ganun as na. in, may hiya ka rin eh. Oo, kasi tahimik talaga dun sa train. Totoo. As in, alam mo, meron nga ako napanood, yung parang mga siraulong taga-ibang bansa. Nagpatugtog. Nakita mo ba yun? Yung parang gusto kong kutusan eh. Kung nandun ako eh. Yung nagpasok ng speaker. Yung Bluetooth speaker na nabibili sa Raon. Oo, tapos tinodo niya yung sounds. Pumasok siya sa train. Di ba? Siraulo. So, please avoid. Yes. Avoid natin yung ganyan. Again, hindi silang mag-a-adjust for us. Oo, bansa nila yun, no? Hello. Yes. Tayo ay bisita lang. Yes. Diba, imagine, kung meron kang bisita na pumunta sa bahay mo na ayaw mo yung ganong ginagawa. Di ba may inis ka? Tama. So, that's the same thing sa mga Japanese people. So, meron na silang common doon na yun yung ginagawa. Common etiquette nila, kumbaga. Tama. Na yun yung nakasanayan nila, ganun yung ginagawa nila. So, let's adapt to it. Huwag tayong pala desisyon. Gumawa ng sarili mong diskarte. Oo, wag kang gumawa ng sarili mong rules. Yes. Again, nakakaya yung mga ganung bagay. Yeah. So, kapag nasa train, kung makikinig, mag-headset. Mag-headset ka. Yes. Headphones. Earphone ka. Tahimik lang kayo mag-usap. And kung makikipag-usap, speak in a low volume. Tama. Saka check nyo rin na minsan sa phone eh. Pag open mo bigla, naka-full speaker. Nangyayari sa akin yun eh. Oo. Pag open ko, ang ingay. Ako agad yung number 1 tumingin sa kanya. Hinilaan ko agad. Kasi nakakahiya. Oo, nakakahiya. Again, so that's commandment number 2. Thou shall not be loud on trains. And, syempre, commandment number 3. Ito, speaking of etiquette. Thou shall not skip cash etiquette. Oo. Lagi itong na-skip. Kasi sanay tayo, abot lang eh. Pag magbabayad. So, sa Japan kasi, sa Japan kasi, meron silang tray. Alam mo, parang silver tray yun eh. So, or, basta nauso naman yun. Especially din kasi nagka-COVID, diba? So, before COVID na, ganun na talaga sa kanila. So, meron dun tray. So, sa mga konbini, sa mga restaurants. Doon mo ilalagay yung pera mo. Oo. Doon mo ilalagay yung pera mo. Hindi mo siya iaabot. Kasi sa atin dito, uso, abot mo lang. Oo, lagay mo lang dyan. Hindi ganun sa Japan. So, may tray doon mo ilalagay yung pera mo. And then, kung susuklian ka, doon naman nila ilalagay. Parang dito, di ba sa Mercury Drug, ganun na eh. Nilalagay yung, pag bumili ka sa ng Oo, exactly. Yan pala yung best example sa Mercury, gano'n. So, parang gano'n. So, again, pagka pag halimbawa nagbayad kayo, makikita nyo naman yung tray, doon nyo ilagay. Kasi minsan, kahit iabot nyo, hindi nila kukunin. Tuturo nila sa'yo na dito mo ilagay sa tray. So, ganun sila ganun sila ganun yung cash busisi. etiquette, yes. Oo. Ganun ang nila sa pagdating sa kaperahan. Yes.
Okay? Also, commandment number 4, ito. Thou shall not wear shoes indoors. Oo. Parang sa atin, actually sa Asian home naman, Asian home nakasanayan naman talaga yan eh. So, hindi siya big change sa ating mga Pilipino. So, ayun, kapag papasok ka, especially sa loob ng bahay, even sa hotel, and actually, kapag sa fitting room, susukat ka ng damit. Tama. Yeah. Suot ka ng damit, huhubarin mo yung sapatos mo. Huhubarin mo yung sapatos mo sa labas. Hindi sa labas ng mall, Oo. Sa labas ng pintuan ng fitting room. Oo. So, bawal may pasok sa loob ng fitting room. Same thing sa loob ng bahay. Meron silang tinatawag doon na parang... Shucks. Ano tawag doon? May tawag sila doon eh. Surak ba yun? May tawag sila doon, yung pagpasok mo ng pinto, nas merong basahan and stuff. Tapos meron pa isang step, di ba? Doon mo ilalagay. So, doon ka maghuhubad ng sapatos. Tapos nandun na yung mga house shoes. Mga chinelas. Oo, house chinelas, ganyan. So, nandun na yun. So, doon, yun na yung gagamitin mo sa loob. So, tapos sa mga ryokan... Temple. Sa mga temple? No. Ryokan house, yung traditional Japanese house, meron din silang bukod na chinelas na ginagamit pang indoor din. Tapos, iba yung gagamitin mo from outside. So, minsan meron silang mga locker sa mga ryokan stay. May locker sila dun sa may door. Tapos, iwanan mo lang dun yung ano mo. Hindi, tawag dito, example, yung sa mga temple, may pinuntahan tayong temple before na parang umakyat tayo sa pinakataas. 'Di ba? Yung dito sa Nagoya, ano ba temple yun? Yung parang Ghibli style. Ghibli sa Kyosu? Kyosu Castle pala. Oo, nakahubad yung ano. Hubarin mo. Nakamedyas lang tayo na. Oo, hubarin mo yung sapatos mo. Nakamedyas kami. Yung chinelas doon. Pag umakyat ka sa pinakataas ng castle, yun lang yung suot mo. Nakatapa ka lang. Naka-chinelas ka lang. Kung yung chinelas na provided nila. Oo, tama. Oo, naalala ko nga, nakalimutan ko na yan. Pero yan, naalala ko. One factor kasi syempre, kailangan malinis ka talaga sa loob ng bahay. Ganun. And even sa mga castle and sa mga ibang lugar. Para at least, di ba, maiwanan yung mga debris ng dumi sa labas. Tsaka lalayo pa ba tayo? Tayo nga sa bahay eh. Iba rin yung chinelas. I think di naman mahirap para sa iba mag-adjust. Sa mga Filipinos. Pagdating. Pero yun lang, careful na lang. Kasi nga pati nga sa fitting room, ganun din. Kasi tayo sa fitting room naman dito, hindi naman sinusuot talaga natin. Pero doon, hinuhubad siya. Sa fitting room, hinuhubad mo lang yung damit. Oo. Okay. Ikaw naman magbasa. Commandment number 5. Commandment number 5. Thou shall not ignore trash rules. Yan. Alam nyo, sa Japan, sobrang linis nila. Isa sa mga challenges mo dyan is makakita ka ng pagtatapunan. Oo. Sobrang linis sa Japan, pero sobrang konti ng basurahan. Ganun ang ano nila. For some reason, di ba? Oo. Hindi siya katulad sa atin na ang daming basurahan. Tama. May plastic nakalagay dyan. Pero sa Japan, sobrang linis, pero konti yung basurahan. Yes. Kaya, very important, magdala ka ng sarili mo. Kung may dala kang trash bag, dala ka trash bag. Or kami, ginagawa namin, meron kaming, may dala kasi kaming eco bag lagi. Oo. So, sa eco bag na namin. Doon namin sinushoot. Pag nakakita kami ng basurahan, doon sa time tinatapon namin. Pero, sample, uminom ka talaga, wala kang dala, uminom ka ng tubig or ng drinks galing sa vending machine. Tapos wala kang makita. Dadalhin mo yan hanggang sa dulo. Hanggang bahay. Hanggang bahay. Ganun kasi, sila. Ano nga tawag doon? Ano yun? Basura mo. Dalan mo. Tapon mo, basura mo. Tapon mo, basura mo, ganun. Oo. So, hanggang bahay, dala-dala mo na yung basura mo talaga. Ito rin when it comes to trash rules, they're very strict when it comes to segregation. Diba? Yes. Nag-recyclable. Diba? Or yung nabubulok. Yung ganun. Parang unlike sa atin, diba? Kahit ganun. Pwede na yan, basura din. Oo. Kaya pag nasa hotel kami, di ba, parang iba-iba na yung mga trash doon. So, one thing is, pag gumamit ka naman ng tissue, pwede yun i-flash. Ayun, yun ang kagandahan. Dito bawal kasi babara eh. Oo. Doon pwede. Sobrang lakas ng pressure. Water soluble kasi yung mga tissues nila. So, pwede mong itapon sa inodoro. Tama. Kaya, yun, hindi mo na yun problema. So, ang tinatapon lang sa CR talaga ay yung mga napkins sa ating mga babae. Mga napkins, panty liners. Yun lang yung, kaya yung mga basurahan nila sa banyo, sobrang liit lang.
As in, kasi yun nga lang yung nilalagay doon. Kasi yung tissue is tinatapon. Flash mo naman. Flash lang. Tapos, meron tayo isang Airbnb na napagstayan, di ba? Na dun sa bukod yung nabubulok, hindi nabubulok, tsaka yung Sipin mo, basurahan na yun sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Sa loob ng Airbnb, makita mo tatlo yung lalagyan. Tatlo yung lalagyan. So, ganon. And then, sa hotel naman, ang technique na lang namin dyan, so, yung isang basurahan ay laman niya ay yung mga plastic. Yung isa namang basurahan, laman niya, puro mga pwedeng mga bulok na pagkain, binaubos. Or binabalot namin sa plastic, tapos ganon siya. Basta ganon, hindi namin pinagsasama-sama yung mga trash or basura namin doon. Kasi nga, very mahigpit. Kasi nga, nire-recycle nila yung mga pwedeng i-recycle. Ganun sila ka-detalye. Ultimo basura. Diba? Nagagawa nila ng paraan para maging malinis. Basura pa yun, Alam mo yun, yung way nung pagtatapon mo or pagsisegregate mo. Oo. Kaya sobrang galing talaga nito. Super effective. Dahil dyan, doon tayo sa commandment number 6. Commandment number 6. Thou shall not underestimate navigation. Yes, correct. Kasi, ang Japan, very notorious pagdating sa navigation, especially train systems niya. Diba? Sobrang, alam mo yung parang pag nandun ka hindi ka tulad dito isang sakay mo lang ng train, alam mo na yung ruta Ito, ang daming pasikot-sikot. Yung isang nilabasan mo, pwedeng hindi yun yung next na lalabasan mo. Yung isang pinasukan mo, pwedeng hindi rin yun. Diba? Oo, minsan inaabot ng 12, 13, 15, 16, 20, yung exits. Totoo. At hindi lang yun. Yung dumadaan ng mga train, hindi porket nandito ka sa stasyon na to, yung dumaan na train at naiwanan ka, yun pa rin yung kasunod. Iba-iba. Pwedeng sa iba na papunta yung next train. Kasi, alam mo yun, ibang ruta na ng train yung dadaan. Oo. Kaya make sure to download the navigation apps na ginagamit sa Japan. So, number 1 naman, Google Maps. Yan lagi ginagamit namin, Google Maps. Kasi even yung oras ng alis. Oras ng train. Oo. Even the bus, Yes, tama. So, doon sa bus naman kasi, kapag huminto ka sa bus terminal, is meron schedule doon. So, ang technique lang naman doon sa pagbasa ng schedule is oras yung nandun sa pinakadulo, so sa left side, and then yung bus number. So, ganun lang siya. I know. Yung minutes pala. So, yung interval. Oras yun. Tapos yung interval, yung minutes. So, makikita mo naman yung bus number dun sa taas, kung anong bus number yung may oras, as minutes na yun. So, yun. Tinuruan ko si Bal magbasa nun before. Kaya medyo gets na. Kasi medyo tricky yung bus naman talaga. Bus pa lang yun, Like sa atin, alam mo na Oo, sa atin, makikita mo lang, Ayala na yan. Saka tawag dito yung mga bus stop. On time. Bukod sa on time, iba-iba yan. Hindi pwedeng porket kala mo dyan din hihinto. Oo. Di ba may sariling hintuan yan? Oo, may sariling hintuan bawat numero yan ng bus. So, ganun ka-komplikado ang hindi porket hindi porket may bus station doon, ay hinto na yung bus doon. Hindi. May ruta lang na pwedeng huminto doon. Ganun ka-komplikado ang transport. Komplikado in a way na mahirap intindihin. Pero sobrang efficient. At first. Oo, sobrang efficient ng transport system nila. Na nagawa nila ng ganung parang diagram. Pero pag na-gets nyo naman na yun, madali na yan. Kaya mag-download kayo ng Google Maps sa mga may plano magpunta ng Japan. Tsaka yung Hyperja? Parang ganun. Yun. Pero Google Maps naman, accurate naman. Pinaka-okay. Siyempre, dapat may wifi kayo. Or data. Okay. Ito pa, commandment number 7, thou shall not assume English is everywhere. Yes. Yan ang pinaka-importante. Wag niyong isipin na porket marunong ka mag-English, lahat sila nandun, marunong din mag-English. Lalo first world country sila, hindi sila ganun. 'Di ba? Ang mga Hapon, nationalistic, they always believe in the beauty of their language. Yes. 'Di ba? At hindi sila mag-a-adjust sa'yo, ikaw ang mag-adjust sa kanila. Kaya, sumimasen! Diba? Arigato! Gumenasay! Diba? Mga ganyan. Konbanwa. Yes. Importante, medyo marunong ka sa mga basic expression, diba? Or mga basic greetings nila. Kasi, kahit pa paano, alam naman nila na syempre, bilang turista, itsura mo naman, di ka naman mukhang Hapon Diba? Alam naman nila na, obviously, di ka naman fluent in terms of Japanese. Alam din naman nila. They will try their best naman to converse with you. Yes, to converse with you. Minsan, ang pinaka-importante dyan, marunong kang magturo-turo
This. This one. This two. Oo. This one. Okay. Yun. Pwede naman yun. Pero, since nasa bagong mundo na tayo, dahil nasa tayo ay advanced na digital era, so meron namang Google Translate. Yan. Very important yan. Bukod sa Google Maps, gumamit ka ng Google Translate. Kasi minsan may mga, example, sa menu, di ba? Kailangan mo i-scan para malaman mo ano yung components ng kakainin. Oo, yan ba sa aircon din, di ba? Yung sa remote. Oo, remote ng aircon, di ba? So, lahat, kailangan mo yung Google Translate. Although, may mga iba na rin, especially yung mga tourist area, tourist spot, meron na rin mga translation eh. But syempre, di ba, hindi naman lahat ganun. Oo, kasi for example, naalala ko, sa Fukuoka, yung nandun na tayo sa may bandang, papunta tayo ng Yanagawa. River, Tapos nag-change tayo ng train sa may, pagkatapos ng ano yun eh, ano yung temple yun? Yung magandang temple. Basta yun, pagbalik ba yun? Oo. Hindi, mag-change pa lang tayo papunta. Walang English translation. So, hindi ko malaman, hindi natin malaman kung saang platform tayo, na yung kung saan yung platform na didiretso papunta dun sa Yanagawa. So, yun yung isang naging dilemma namin dun sa Fukuoka. Kasi medyo, na siya, malayo na siya. Outskirt of Fukuoka na siya eh. So, medyo malapit na nga yun sa Saga eh. So, yun, hindi ko malaman kung saan platform tayo. So, ayun, buti na lang may Google Translate. So, tinapat ko lang yung camera. It really saves us. Oo, yung camera dun sa monitor. So, kaya nalaman ko kung anong platform tayo papunta. Tama. So, yun, again, very important. One common mistake is, na-assume natin is na English country sila eh. So, definitely hindi sila ganun. Hindi. Diba? Kaya nga actually yun, 'di ba yung share mo rin sa akin before na mga Hapon, they are very nationalistic or patriotic sa language nila. Kaya alam mo yun, yung even yung mga new technologies nila, di natin alam. Di natin nalalaman agad-agad. Kaya sila advanced ng 30 years sa atin. Kasi sobrang mahal nila yung language nila. So, ngayon, yung mga records, details, studies, hindi siya na-share. Hindi mo siya na-share. Kung English yun, tapos may expat na dumating, may iintindihan ko na. Or magagaya niya makukuha ko na yung idea nila. Tama. So, sila kasi, no, Japanese lang tayo. Ito lang. So, ngayon, hindi mo ngayon manakaw, makuha yung idea nila kasi hindi mo naiintindihan. Totoo. So, yun yun, ganun unless i-share, they are willing to share it. Oo. Totally. So, yun. Kaya nauna sila, di ba? Napapatent nila yung mga ganung bagay. Oo. Kaya sobrang advance sila. Advance sila ng 30 years, right? Parang ganun. 30 years sa atin. Dahil ganon sila. Ganon nila. Ganon yung lamang actually ng ibang countries na sobrang patriotic with their language. So, sobrang patriotic din nila. Ilang Hapon lang ang mayroong passport. Oo. Hindi karamihan ng Hapon umaalis ng bansa nila. Oo. Yung average ng, for example, 1 to 10, diba? Sobrang napakadalang. Anyway, so that's commandment number 7. Commandment number 8. Yan, ikaw naman. Thou shall not overpack thy itinerary. Ayan, ito, very common mistakes. Well, iba-iba naman tayo pero parang, siyempre first time mo sa Japan, parang gusto mo lahat puntahan. Nagpunta ako Tokyo, then pupuntahan ko rin yung Kyoto, then pupuntahan ko yung Osaka. Lahat yan maikot ko. Nako, magkakalayo yun. Oo, hindi. Diba? Ito rin, I remember nung first Japan natin together, pagod yun eh. Oo, sobrang napagod. So, over yung itinerary namin. Kasi, nasa Nagoya kami, tapos after is nag-Gifu. Yes. Tapos nag-Kyoto. Tapos nag-Osaka kami. Nagnara pa tayo. So, parang 6 days lang. Tapos ganun yung napuntahan namin. Sobrang every pagod. day, iba't ibang city yung napupuntahan namin. It's good. It's a good experience. Pero syempre, pagod eh. Di na namin uulitin. Di mo ma-enjoy. Nakakapagod. Pwede naming ulitin yung ganon, pero in a longer days. Or kasi iba-iba na yung lang eh. Baka yung ganon, 15 days na tayo sa Japan. Hindi, saka rin, tawag dito, syempre parang,
mentality natin, gusto nating masulit, yung habang nandun tayo. Pero ang tendency, hindi ka nag-enjoy kasi nga napapagod ka eh. Dahil lahat gusto mong sulitin. For example, 3 cities in one day. And magastos yun ha. Magastos. Kasi, syempre, example, Osaka, Kyoto, or Tokyo ka, Shinkansen ka nun. It will cost you a lot. Oo, kung gusto mo mabilis, Shinkansen ka. Oo. Pero kung hindi talaga, kung marami kang time, mag-bus ka. Pero, syempre, imagine, 8 hours yung mga bus. Yung Shinkansen, kaya ng 1 hour, 2 hours. Tama. Pero, when it comes to Shinkansen naman, diyan na ba yun? Hindi. Importante, planuhin mo yung biyahe mo eh. Kaya, yun. Di ba? Plan your trip dahil meron ng mga JR passes. Yun. Doon ko nga, tama ka. Doon mapasok. Doon kayo mapasok. Yun. Ito rin yung parang isa sa mga na-realize namin ni Val, yung value and importance ng JR passes na pwedeng doon mo i-relay o doon mo ilagay yung itinerary mo. So, ano ba ang JR passes ba? So, JR passes, ito yung mga unlimited trains sa JR line. So, JR is Japan Railways. So, may iba't iba kasing railways din si Japan. So, for example, number one major nga talaga is the JR line. So, meron kasing iba, like yung Metro Railway, yung mga ganun. Parang LRT. Oo, parang LRT, MRT, magkaiba. Parang ganun, prangkisa ng tren. Ito, unlimited ride siya for the JR passes. So, ang JR kasi, kasama din doon yung Shinkansen. Pero depende siya sa JR pass na kukunin mo. Tama. So, for example, kuha ka ng Fukuoka na lang. Example, Fukuoka. Wait lang, na-blanko ako dun sa name. Na-blanko ako dun sa name. Kyushu Pass. Kyushu Pass sa Fukuoka. So, meron yata East and West yata yun. So, merong Kyushu Pass na pasok yung ano yun? Hiroshima? Meron pasok yung Hiroshima. Ay, hindi, no, the other one. Nagasaki? Nagasaki. So, yun, Nagasaki, tsaka yung magandang yung Yushtenbosch ba yun? Yushtenbosch, yun. So, pwede mo dun, pag magfufukuoka ka, pwede ka bumili ng Kyushu Pass, tapos dun mo i-base sa yung itinerary mo. So, for example, yun nga, yung Kyushu Pass, meron siyang Nagasaki, tas yung Yushtenbosch, pwede mo puntahan. So, pwede ka mag 2 days dun. Depende pala yun kasi may mga rail pass na 2 days, 4 days. Tama. 6 days. And then, yung whole Japan Rail Pass is it cost na around 20,000 for 7 days. Yun naman, so, as in lahat mapupuntahan mo. Oo. Pero, medyo costly talaga siya. Costly siya. Imagine 7 days yung whole Japan Rail Pass. Pero kasi, from Sapporo to pinakadulo ng Japan na yun. Pupuntahan mo. Although, pero 7 days lang eh. 7 bitin days ka dun. Mabibitin ka dun. So, meron naman silang 14 days. Pero syempre, it mas cost malaki yun. Another, I think 29,000 yun, yung 14 days. Tama. Pero, yun nga, we can focus naman to a certain area lang muna. Tama. Kaya nga, it's very important. Planuhin mong mabuti yung lugar na pupuntahan mo. I mean, saang region ka. Then, i-check mo yung region na yun, kung ano yung mga JR passes na available para doon. Tama. And, ang kagandahan doon, mabibili mo yung mga JR pass na yun, yung unlimited rides na yun, sa tren at sa bus, sa Klook. Yes. Pwede nyo magamit yung code namin. Yes, gamitin nyo ang Klook code namin para naman mas makatipid kayo pagdating sa travel nyo, especially sa pagbili ng JR Pass. So, ang Klook code namin is The Balsters. Yes. Yan, para at least may extra discount kayo. Ayan. Diba? So, bibigyan ko kayo ng sample. So, for example, ang pupuntahan natin ay... Ito na lang, Osaka, kasi mga first time, syempre, doon ka muna sa mga... Doon tayo sa Kansai Area Pass. Yan, Osaka area. So, ito ay JR West Kansai Pass. Area. Merong siyang 1 day, 2 days, 3 days, 4 days. So, ayan. Pwedeng e-ticket, pwedeng redemption ticket. So, let's say 4 days yung kukunin natin. So, this is 2,673 pesos. Pero, ang pwede mong mapuntahan dito ay, for 4 consecutive days na unlimited, ay, diba? Nagbabagal. Nag-load. Ayan. Diba, komplikado.
Hindi. So, ang pwede mong puntahan for 4 days dito ay Churuga. Yan, Churuga. Asan yun? Churuga, Um, Otsu, Kyoto. Kyoto, Nara, Osaka, syempre. Wakayama, Kobe. Osaka, Kobe, Himeji. Yan. So, yan yung mga pwede mong puntahan for 4 days gamit yung pass na yon. So, iba-iba yun Hindi lang JR pass ng trains Meron din tong bus. Bus lines, yes. So, makikita nyo naman doon kung limited express siya or pwedeng Shinkansen. So, ayan. So, very important yun, yung mga passes na yun. Napakalaking tulong. Siguro sa susunod, gagawa kami ng ibang explanation doon. Pero take note lang, kapag ang pwede lang bumili ng pass ay mga foreigners. Yes, hindi yun pwede sa mga nandun na. Oo, hindi ka makakabili ng pass kapag nandun ka na sa Japan. So, dapat pupunta ka, bago ka pumunta. Oo, bago ka pumunta, 2 months before, pwede ka na mag-book nun So, bago ka pumunta, bumili ka na ng pass dito kasi i-deliver siya sa bahay mo. Yung mismong, hindi parang, yung mismong ticket yung mismong parang voucher, papapalit mo yun doon sa train station sa Japan. Oo, so ganun siya. Kaya exclusive siya for foreigners kasi ipapadala siya sa bahay mo. Yes. So marami, sobrang dami nitong pass na to, like yun nga, merong whole Japan, may Kyushu, may mga certain regions. Yan, Kansai, Takayama, Hokuriku, yan. So, kung halimbawa, sobrang dami. Plano mo, first time mo sa Japan, mag-Osaka ka, yun yung mga pwede mong i-check. Tokyo, meron din ganun. Yes. Diba? Fukuoka, Nagoya, meron din ganun. So, very important, i-double check mo yung mga passes na yun. Even sa YouTube or sa TikTok, marami kang makikitang content about doon. Kasi malaking tipid yun for you. Yes. Diba? Ayan meron Tohoku area. So, yung Tohoku area naman ay... Ano naman ang inclusion sa mas Tohoku. Mahal yun. 11,000 for 5 days yung Tohoku. Meron naman 10 days pero 18,000. Pero ang mapupuntahan mo doon ay... Let's see. The Tohoku includes Tohoku area. Shinomori. Shinomori is the snowiest place on Earth. Yan. So, pwede kang pumunta ng Sendai. Yan. Yung mga Yamagata, northern part. Yes. Parang northern yung part. Yung bago ka tumawid ng Sapporo, yan. Yan yung mga area. So, ito ay from Tokyo. So, pwede mo na yan puntahan. Yan. Punta ka na Nikko, sa Gala Yuzawa, Yamagata, yan. So, yun. Maraming pass na ganito na pwede ka mag-base ng itinerary mo doon. Meron ding mga hindi lang JR passes, kahit yung mga Tokyo subway pass. Oo. Diba? Unlimited rides naman sa mga subway pass. For 3 days. Nagamit namin yung mga ganung bagay. Oo. Ito, yun naman, exclusive for Tokyo Metro lang. So, yung bilog. Yung bilog na sign. Okay din yun kasi syempre karamihan sa karamihan kasi ng mga pupunta yan for sure first timer wala namang agad magpupunta ng mas malayong area niyan. Sa usually Tokyo yan, Osaka yan, Nagoya yan or Fukuoka yan. Tsaka bukod doon sa Tokyo Pass meron din yung mga Have Fun Pass. Ayun, Have Fun at Kansai. Yun. Osaka. So yung Osaka Amazing Pass. Yun, may mga bukod doon sa passes sa rides may mga kasama na rin yung tour. Entrance dun sa mga activities. Amenities, activities. So, for example, yung sa Kansai Have Fun, yung Santa Maria Cruise, yun. Tapos yung, basta marami. Kasama ba dun yung Osaka na Oasis? Ano ba yun? Yung Oasis 21 ba yun? Nagoya yun. Nagoya ba yun? Dahil sa Osaka, yung merong escalator. Ang dami ko nakakalimutan ngayon. Yung ang dami ka pa nakalimutan dyan, yung may picture tayo. Osaka. Super nervous Osaka 21 ako. ba yun? Hindi. Osaka Tower? Yung super nervous ako. Oo. Anong tawag doon? Ito nga ba yung building na yun? Guys, tulungan nyo kami. Nakalimutan. Na mental block na kami. Oo. Na mental block kami. Ano ba yun? Ano nga ba yun? Gosh. Diba? Na tayo? Napasearch kami, guys. May elevator na maganda. Oo. Gosh! Wait lang. The oras is ticking. Osaka Pass. Tingnan nga natin. Ano tawag dun? Teka lang sandali. Hindi kami titigil nang hindi namin na to. Hindi Osaka. Kami papayag nang hindi yun.
So, yung Osaka Pass na din, so sample is... Umeda Sky! Yun, Umeda! Walang hiya. Yun, kasama yun doon. Umeda Sky. Yeah. So, the Osaka Amazing Pass is around 1,341 for 1 day. Pero kung gusto mo naman ng 2 days, ito ay nasa 1,916. Oh, di ba? Pero unlimited na yun yung rides, tapos yung mga entrance, ganyan. So, malaking tipid na siya. Minsan may mga discount pa yun sa mga selected restaurants. Saka syempre may discount pag ginamit yung code namin. Yes. Tapos, siya tawag doon, kung kukumputin mo pa isa-isa ka bibili, lugi ka. So, bumili ka na ng pass. Anyway. Ito rin, meron din mga Tokyo Pass, Tokyo City Pass, Tokyo Subway Ticket, ito yung sa atin, Tokyo Subway Ticket, diba? Anyway, so, medyo tumagal tayo dyan sa pero malaking tipid talaga yun. I-discuss natin yan to another episode. Yeah. Yan. So, let's go back to commandment number 9. Okay, commandment number 9. Ano bang commandment number 9 natin? Thou shall not ignore cash culture. Yes, kasi karamihan sa kanila, yes, they are, kumbaga parang first world country. Hindi naman lahat yan naka-credit card Oo. Diba? Marami pa rin dyan. Cash pa din. Especially provincial areas. Oo. Palengke, punta ka palengke. Oo, puro cash pa rin doon. Halimbawa, anong tawag doon? Food trip ka. Oo, sa Osaka, diba? Yun, sa Osaka tsaka sa yun sa Fukuoka, Yanagibashi Market. So, magdala ka pa rin ng enough cash yen. Pa din, diba? Mag-withdraw ka sa ATM. Yes, mag-withdraw kayo sa ATM using... ATM nyo? Sa 7-Eleven. 11-11, yeah. So, 7-Eleven. Using ATM nyo. Oo nga naman. Diba? Ba't naman gagamitin yung ATM ng iba? So, yun. So, 7-Eleven, yeah. Kasi wala siyang... wala siyang ATM fee. May charge siya sa fee ng Pero yung charge ng ATM fee, wala siyang charge doon. Pero ang technique kasi doon, mag-withdraw ka ng mas malaki. Huwag yung pakonti-konti para at least hindi ka ma-chargean din ng paulit-ulit. Pero meron ako nakikita na may mga content na creator na nakikita na mayroon silang ginagamit pero wala nang charge. Talaga? GCash card yata. I think GCash and the BPI debit. Saka yung yung sa Robinsons, yung GoTime. Oo. So, itatry namin yan sa susunod. Pag meron kaming trip, surprise. Kasi wala naman yung GCash nun. Wala pa akong GCash card. ATM ko ginamit ko eh. Ako rin ATM kasi nga wala pa yung GCash card ko. So, halimbawa, gagamit ka ng ATM, itawag mo muna sa bangko ahead of time na gagamitin mo siya for international withdrawal. Para hindi siya matag as fraud. Yes. And so, that's commandment number 9. And finally, commandment number 10, thou shall not compare one city to another. Yes. So, every city has its own beauty. Yes, tama. So, wag nyo nang ikumpara kasi meron iba't ibang ino-offer yung bawat city. Kaya nga, pag sinabi nilang, bakit paulit-ulit ka sa Japan? Meron? Kasi every city in Japan is unique on its own. Yes. Diba? The values, the culture, the food. Yes. Diba? So, bawat city actually, may kanya-kanya silang food specialty. Yes. Example, Fukuoka, Hakata Ramen. Oo. Sila ang reyna doon ng Hakata Ramen talaga. Kung mahilig kang kumain, you can go to Osaka. Diba? Mga ganung bagay. Iba-iba ang experience mo sa bawat city na pupuntahan mo sa Japan. Tapos, nung naalala ko, nung tayo, ang dami ko nakakalimutan. Ano yun sa slam? Kamakura. Kamakura, okay. Diba? Ang specialty doon, yung fish. Yung maliliit. Oo, yung fish na maliliit. Parang dilis. Oo. Na parang hilaw. Nun. Merong hilaw, tas yung kulay white yung luto. So, tinry namin yun. Sarap nun. Tama. Anyway, so yun. So, bawat city kasi, meron silang iba't ibang ino-offer. May charm sila May unique charm sila na. Siguro, magkakaroon ka lang ng favorite. Yes. Like ikaw, ano favorite mo? Ang favorite ko talaga is Nagoya and Fukuoka. Yes. Mas more on akong chill. Pero let's see, baka mabago siya. Yun, depende. Pero so far, Fukuoka. Pero so far yun. Fukuoka talaga ang favorite ko kasi next sobrang time, chill Daling puntahan chill. Pero alam mo, gusto ko next time magstay sa sa Gifu. Kasi Gero ba yun? Gero, Di pa natin na-try. Oo. Parang gusto ko magstay. Sa ibang areas.
Although, ang dami ko pang gustong puntahan. Ang dami pa. Ikaw lang? Eto, sabihin ko yung kasama ka eh. Okay. Gagalit agad eh. Ang dami pa namin gusto puntahan ni Bal. So, meron kaming mga goals. Ang arte ko, meron kaming mga goals. Oo, ang arte nga ng boses mo today. Meron kaming mga goals na gustong puntahan. So, sana, yun. Puntahan natin. Sa tulong ninyo, sa tulong ng paggamit ng mga code namin. Codes namin. Dahil dyan, code. Yan yung 10 commandments natin. So, ulitin recap natin. Recap lang natin. Number 1, thou shall not eat while walking. Number 2, thou shall not be loud on trains. Yes. Number 3, thou shall not skip cash etiquette. Diba? Number 4, thou shall not wear shoes indoors. Number 5, thou shall not ignore trash rules. Number 6, thou shall not underestimate navigation. Yun. And number 7, thou shall not assume English is everywhere. Sumimasen! Number 8, thou shall not overpack thy itinerary. Yun. Number 9, thou shall not ignore cash culture. And number 10. And lastly, number 10, thou shall not compare one city to another. So, yan yung parang Balster's 10 commandments na things to avoid, 'di ba? When in Japan, especially for first timers. Although marami pa 'yan, 'di ba? Ito lang yung parang kinumpile namin. So again, top 10, yeah. For us, since tourist ka na pupunta sa Japan first time mo, hindi sila yung mag-a-adjust for us, 'di ba? Tayo yung dapat mag-adjust for them dahil bisita lang tayo nakikiraan lang tayo dito. Gusto lang natin i-experience. We're just there for a few days. Yes, andun lang tayo para experience yung kultura na meron sila. So, enjoy every little moments na nandun ka and respect, 'di ba, yung mga paniniwala na meron sila at especially yung mga rules and regulations nila. Kaya tara na, mag-Japan na tayo. Yun, kaya nga again, 97% of people are very happy pag nalaman nilang may plano kang pumunta ng Japan. So, dahil dyan, let's do a shout-out session. Yun, shout-out session natin, guys. Parang cool pa. Shout-out lang. Shout-out session natin ito. Itong kaibigan ko, pupunta to ng Japan. Yeah, this month. Nagtanong ng tanong to Diba? So, simulan natin dito. 1, 2, 3. Hoy, William! Thank you! Yes, William. Congrats. First time niya pupunta ng Japan So, very excited siya. Enjoy. Dami niyang tinanong. Ibubook daw niya yung mga na-recommend natin at gagamitin niya yung cloak natin. So, enjoy yung first Japan trip mo. Okay? Ito pa. Ito naman, isang avid cloak. Lagi niyang ginagamit yung yung sakto, na lang, nagkausap kami. Bago mag-start, nag-chat siya nag-chat pa siya 1, 2, 3. Hoy, Ron! Thank you! Thank you very much sa pag-book at palaging paggamit ng cloak namin. Yes. Especially sa mga upcoming travels. Gamitin mo lang gamitin yan. Huwag kang magsawa. I-recommend mo sa mga kaibigan mo at mga mahal mo sa buhay. Kapag naubos na sa'yo, ipagamit mo sa account ng friends mo. Yes, para magamit nyo ulit. Okay? O ito, lang to. Galing akong Iloilo last week. Nagpapa-shout. Nitong week pala. Nitong week lang yun. Nagpapa-shout out yung ilan sa mga namin, magigiting na salesman. Especially to. 1, 2, 3. Hoy, Ace of Iloilo! Thank you. Thank you very much. Okay, sa pag-support sa The Balsters. Okay? Nung pagdating ko dun, followers daw siya Pati mga iba So, sa lahat ng mga Iloilo sales promoters namin, thank you. Thank you. More benta to come. Diba? Pagbutihan pa natin. Ito pa. To. Very special to. Kasi nung pagdating ko rin ng Iloilo, ito yung gumawa ng nag-print, gumawa ng welcome sign sa The Balsters, tawa ako Okay, the best din to. Ito, mahilig din to mag-travel. Okay, so hopefully makapag-travel na siya ulit. Yes. Okay, 1, 2, 3. Hoy, Lian, thank you. Thank you very much sa iyo, friend. Diba, sis, the best ka. Thank you sa pag-support sa The Balsters. And yes, thank you everyone. And also, don't forget to use our discount codes if you are traveling. Ngayon, travel kayo, gamitin nyo. Yes, our Klook discount code to get up to 300 pesos off. 300%. 300 pesos off. Please use our code, The Balsters. At syempre, kung magplano kang mag-hotel, you can use our Agoda code, Balster Agoda. Yes, and also, meron ding activity sa Agoda na pwede mo i-book. Yes, which you can use our discount code at to 5% off. Discount code is Agoda Balsters.
Balster pala, sorry, walang S. So again, also don't forget to follow us on our socials. Diba? Sa YouTube, Facebook. Yeah, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and also sa Spotify. Yes. Don't forget to follow us, The Balsters, and sa Spotify, Baltrip. So yun lang, I guess, for the episode. Mababa na naman itong nahabol ko na. Tama na yan. Hindi. Okay, dahil dyan, thank you for listening. Baltrip, ang kwentuhang bawal mabatrip. Once again, this is Bal Julius. And I'm Bal Luis. Thank you. Thank you so much sa inyo. And arigatou gozaimasu. Enjoy travel. Goodbye. Ang dami sinabi. Siyempre.